Parang tumataba ka ngayon, Charlene. Iyon ang puna kay Charlene ng kanyang nanay na si Gloria. Dumaan agad ang kaba sa dibdib niya. Hindi nito pwedeng malaman ang itinatago niya. Siguradong mapapatay siya nito sa sobrang galit. Nagdahilan siya kaagad. Masarap po kasing kumain, Mama. Nagsalang na ng kawali ang kanyang ina. Oo nga, napansin ko. Bumili ako ng manggang kalabaw. Ang dami mong naubos. Para kang naglilihi. Natigilan si Charlene sa paghihiwa ng recados para lutuin nila ng hapong iyon. Napalunok siya sa sobrang kaba. Hiling niyang sana ay hindi iyon napansin ng mama niya. Pero hindi siya naging maingat. Ilang sandali pa, naamoy niya na naman ang sinasangkot siyang bawang. Tumakbo agad siya sa may lababo nang pakiramdam niya'y masusuka na naman siya. Magsabi ka nga sa akin ng totoo. Buntis ka ba? Malamig ang tonong tanong ng mama niya pagkatapos patayin ang kalan. Hindi agad siya nakasagot. Nanginginig ang mga tuhod niya pero pinilit niyang tumayo ng maayos. Tumingin siya sa mama niyang sobrang seryoso. Nangilid agad ang kanyang mga luha. Ma, magsabi ka. Buntis ka ba? Pasigaw na tanong nito sa kanya. Nag-uunahang tumulo ang mga luha ni Charlene. Sorry po, Mama. Hindi ko po sinasadya. Anong nangyayari dyan? Bakit ka ba sumisigaw, Gloria? Tanong ng papa niyang pumunta sa kusina. Buntis ka? Nagpabuntis ka? Galit na tanong ng mama niya. Kumunot naman ang noo ng kanyang papa at tumingin sa kanya. Anong sinasabi ng mama mo? Buntis ka? Stepfather niya si Greg pero parang tunay na ama ng turing niya dito. Halos ito na rin naman kasi ang nagpalaki sa kanya. Sorry po. Tuluyang pumatak ang mga luha niya. Galit na pinagsasampal siya ni Gloria. Sinabunutan din siya nito at hinila sa may sala. Inasahan niya naman yon pero hindi niya naman inasahang ganoon kalala ang reaksyon ng mama niya. Gloria, tama na! Buntis pa rin yang si Charlene. Sigaw ng papa niya kahit sumusugat sa tinig ang disappointment at sama ng loob. Lumabas ang mga kapatid niya mula sa kwarto. Maging ang mga ito, gulat na gulat sa ginawa ng mama nila. Ilang sandali pa, tumigil din ang kanyang ina. Pilit pinapakalmang sariling galit, pero kumakawala pa rin. Bigla na lang itong umiyak sa harap niya at mahinang pinaghahampas ang balikat niya. Anong klaseng anak ka? Bakit ka nagpabuntis? Sinira mo ang buhay mo. Ang dami-dami naming pangarap para sa iyo ng papa mo. Ang bata mo pa. Hindi kami naging mahigpit sa inyo. Pinag-aaral namin kayo. Kahit sobrang hirap na kami ng papa mo. Tapos, ito lang ang igaganti mo sa amin? Umiiyak na sabi ng mama niya at bumagsak na sa sahig. Sorry po. Tiningnan siyang mabuti ng kanyang ina habang punong-puno ng luha ang mga mata. Sa inyong magkakapatid, ikaw ang pinakamatalino at pinakamatino. Hindi ko inaasahang gagawin mo to sa amin. Charlene, ikaw na lang ang inaasahan namin para makaahon tayo sa hirap. Tapos, sinayang mo lang ang buhay mo at nagpabuntis ka. Wala na siyang ibang masabi, kundi sorry. Yun lang naman ang kaya niyang gawin. Ang humingi ng tawad, kahit siya, wala siyang maisip na solusyon sa kinahinatnan niya. Sinong tatay niyan? Galit na tanong ng papa niya. Hindi siya sumagot. Kapag sinabi niya, siguradong magkakagulo pa. Kahit naman ganun ang nangyari, hindi niya kayang ipahamak si Erickson. Kung siya nga ay halos mapatay na ng mga ito, paano pa kaya ang lalaking mahal niya? Ayaw mong sumagot? Charlene, ano bang gusto mong mangyari? Disgrasyada ka? Batang ina ka? Hindi mo ba talaga sasabihin? Sigaw ng mama niya. Mas lalo siyang napaiyak. Papa, please, patawarin niyo na po ako. Hinila ng kanyang mama ang braso niya at dinala sa labas. Umalis ka na! Pumunta ka sa ama ng anak mo. Ikaw ang may kasalanan yan kaya pagdusahan mo yung ginawa mo.
Nang isara nito ang pinto, desperadong kinatok ni Charlene. Papa, please po, sorry na po. Hindi ko po sinasadya. Mama, Papa, patawarin niyo na po ako. Ngunit kahit anong gawin niyang pagmamakaawa ng gabing iyon, naging mga bulag at mga bingilang ang mga magulang niya sa sitwasyon niya. Hindi alam ni Charlene kung saan siya pupunta. Gusto man niyang puntahan ang mga kaibigan niya para humingi ng tulong, ayaw niya namang idamay ito sa kanyang problema. Napagdesisyonan niyang pumunta na lang sa bahay ng mga magulang ni Erickson. Hahayaan niya na lang na magalit sa kanyang binata. Ang mahalaga ay masabi niyang buntis na siya at may kasama siyang umako sa responsibilidad sa kanyang anak. Habang naglalakad sa kahabaan ng daan, malamig na simoy ng hangin lamang ang tanging yumayakap sa kanya. Naaawa siya sa sarili niya, pero desisyon niya naman iyon. Ginusto niya yon. Nagpadala siya sa kapusukan, kuryosidad at init na tumutupok sa pagkatao niya ngayon. Noong una, parang panaginip kay Charlene ang lahat. Hindi na mawala-wala sa isip niyang nangyari sa kanila ni Erickson. Kapag nagkikita sila sa school, minsan palihim silang naghahalikan sa likod o abandonadong building. At kapag may pagkakataon, dinadala siya nito sa isang kubo. Hindi na sumagi sa isip ni Charlene na mali ang ginagawa niya. Mas napapanatag naman siyang mahal siya ni Erickson at normal lang iyong gawin ng mga taong nagmamahalan, katulad ng mga nababasa niya. Subalit ang inakala niyang parang isang magandang panaginip, isa palang bangungot para sa kanya. Ano? Buntis ka? Mariin pero mahinang tanong sa kanya ni Erickson. Naluluhang tumango si Charlene. Nag-take ako kanina ng pregnancy test. Positive ang lumabas. Alam na rin ni na mama at papa. Anong gagawin natin? Magpapakasal ba tayo? Naiiritang lumingon sa kanya si Erickson. Anong magpapakasal? Nahihibang ka na ba? Anong gagawin? Wala. Bata pa tayo. Nag-aaral pa ako. Pag nalaman ni papa na nakabuntis ako, siguradong papatayin ako nun. Kasalanan mo rin naman. Bakit hindi ka nag-pills? Saka anong alam ng mga magulang mo? Sinabi mo ba sa kanilang ako ang ama ng batang yan? Hindi ko pananagutan yan. Tuluyang bumagsak ang mga luha niya. Sorry, hindi ko naman alam na kailangang mag-pills. Hindi ko rin naman inaasahang mabubuntis ako. Saka akala ko, sabi mo, mahal mo ko, di ba? Bakit ayaw mo kong panagutan? Basta, wag mo kong idamay dyan. Binuo ng future ko para sa akin. Sa Canada na ako mag-aaral. Wag mong sirain yon. Aalis na ako bukas. Bahala ka dyan sa bata. Ipalaglag mo kung gusto mo. Sabi ni Erickson sa kanya. Mas lalong tumulo ang mga luha niya. Naririnig mo ba yung sinasabi mo? Anak natin tong sinasabi mong ipalaglag ko. Para ko na rin siyang pinatay kung ganon. Anong gagawin ko? Pananagutan ka? Ayoko. Hindi pa ako handa maging tatay. Sorry. Yun lang ang mga sinabi nito bago siya iniwan doon. Wala na siyang ibang nagawa kundi ang umiyak. Sobrang nagsisisi siyang minahal niya at nagpaloko siya kay Erickson. Napakamakasarili ng ama ng anak niya. Kahit tinaboy na siya ng mga magulang niya, bumalik pa rin siya sa bahay nila. Wala na siyang ibang mapupuntahan. Tatanggapin niya ang lahat ng sumbat at masasakit na salita ng mga ito. Alam niyang hindi rin naman siya matitiis ng kanyang mga magulang. Hanggang umaga siyang lumuhod sa lupa, nagmamakaawang tanggapin ulit siya ng mga ito. Nauubusan na siya ng pag-asa, pero nang makita niyang lumabas ang kanyang ina, nabuhayan siya kahit papaano. Mama, please. Sorry po. Tanggapin niyo po ulit ako. Promise po, hindi po ako magiging pabigat. Kapag nakapanganak po ako, mag-ahanap po ako ng trabaho agad. Namamaos na sabi niya rito. Hindi na napigilan ng kanyang inang alalayan siyang tumayo. Muli na naman siyang napaiyak nang yakapin siya nito ng mahigpit. Alam niyang marami pa siyang problemang kakaharapin pero kahit papaano, nakahinga siya ng maluwag nang tinanggap ulit siya ng mga magulang niya. Hindi mo ba talaga sasabihin kung sino ang ama ng anak mong yan? Seryosong tanong ng kanyang ama. Napayuko si Charlene.
Si Erickson po, pero ayaw niya po akong panagutan. Gusto niya pong ipalaglag ang anak namin. Ayaw niya po kaming panagutang mag-ina. Umigting ang panga nito. Walang hiyang lalaking yun. Huwag ka nang lalapit doon. Napakawalang kwenta. Ngayong magiging nanay ka na, ihanda mong sarili mo. Hindi magiging madali ang buhay mo. Kahit nandito kami para alalayan ka, mahirap pa rin maging magulang. Lalo na kung ganyan kang kabata. Sinikap ni Charlene na hindi maging pabigat sa mga magulang at mga kapatid. Ayaw niyang gastusan siya ng mga magulang niya. Nahihiya na kasi siya. Binigo niya na nga ang mga ito, hindi naman pwedeng umasa na lang siya at walang pwedeng gawin. Tumulong na lang siya sa tindahan sa may talipapa ni Aling Emily. Mabuti na lang, tinanggap siya roon kahit buntis na siya. Hindi siya binibigyan ng mabibigat na trabaho. Maliit lang ang binibigay sa kanyang halaga pero ayos na rin iyon kaysa sa wala. Kapag may gusto siya, hindi na siya hihingi sa pamilya niya dahil may sarili naman siyang pera. Gusto rin kasi ni Charlene na makakapagpa-check up para matingnan ang lagay ng kanyang baby. Lumipas ang ilang buwan, unti-unti nang lumaki ang kanyang tiyan. Nararamdaman niya na rin ang hirap sa pagbuntis. Sumasakit minsan ang kanyang balakang. May mga pinaglilihian din at mood swings pero pinigilan niya ang lahat ng iyon. Nahihiya siyang mag-inarte sa harap ng pamilya niyang tumanggap ulit sa kanya. Charlene, halika, bilis! May binili ako para sa apo ko. May nakita ako sa palengkeng tindahan ng mga pang-baby. Ipasuot mo to sa anak mo kapag lumabas na. Tuwang-tuwang sabi ng kanyang ina. Napangiti siya kaagad. Salamat po. Hindi nyo naman po kailangang mag-alala. Nakakahiya po, mama. Ano ka ba? Kahit hindi inaasahan, apo ko pa rin yan. Bukas, sasamahan kita sa center para makapagpa-check up ka. Nakapag-ipon ka na, di ba? Tanong sa kanya nito. Tumango naman siya. Malalaman ko na po ang gender ng anak ko, mama. Napangiti si Charlene. Maswerte siyang tinanggap siyang muli ng kanyang mga magulang. Kahit paano, hindi naging mahirap ang pagbubuntis niya. Kaya pinangako niyang kahit anong mangyari, sisikapin niyang bumawi sa pamilyang binigo niya ng paulit-ulit. Sinamahan na nga siya ng kanyang ina sa center. Napangiti siya nang marinig ang heartbeat ng kanyang anak. Babae pala ang anak niya. Ayaw niyang mapagastos pero sa sobrang excited, nagtitingin na siya ng mga gamit ng baby sa online na pwede niyang bilhin. Excited na siyang masaksihan ng anak niya ang mundo. Anong ipapangalan mo sa apo ko? Tanong ng mama niya. Charmaine po. Nakangiting sagot niya rito. Tumawa naman ito. Noong bata ka, Chacha ang tawag ng lahat sa'yo. Baka riyan sa anak mo, Chuchay naman. Natawa na lamang siya. Kahit ano pang maging pangalan ng kanyang anak, okay lang yun. Ang mahalaga lang sa kanya, mailabas niya ang bata ng healthy at ligtas. Isang gabi, narinig niyang nagtatalo ang kanyang mga magulang. Kinagat niyang pang-ibabang labi. Ayaw niyang masira ang relasyon ng mag-asawa dahil sa kanya. Ano ba naman yan, Gloria? Masyado kang nahuhumaling dyan sa pagbubuntis ng anak natin. Marami pa tayong dapat bigyan ng pansin. Reklamo ng kanyang ama. Sinuway ni Gloria ang asawa. Ano ba? Marinig ka ni Charlene. Tumahimik ka na. Gusto ko lang tulungan yung anak natin. Kung magsalita ka naman parang hindi natin apo yung ginagastusan ko. Ang akin lang, may iba pa tayong anak na kailangang intindihin. Ngayon, nag-iipon ka para sa panganganak ni Charlene. Sinabi ko ng kumadrona na lang, bakit gusto mo pang ipadoktor? Huwag mo masyadong gastusan niyang si Charlene dahil simulat sa pool pa lang, ginusto niya yan. Hindi matututo yan kapag lagi tayong nakasuporta ng ganyan. Sabi pa ng kanyang ama. Pinaglaruan ni Charlene ang mga daliri niya. Nabanggit sa kanya iyon ng kanyang ina. Gusto nitong pag-ipunan ang kanyang panganganak. Nagpapasalamat siya roon, pero kung iyon ang magiging dahilan ng pag-aaway ng mga ito, hindi niya nalang tatanggapin ang tulong. Mabait naman ang ama niyang si Greg. Ito rin naman ang halos nagpalaki sa kanila. Pero iba pa rin talaga siguro kapag hindi niya tunay na ama. Stepfather niya lang ito.
Anak siya ng nanay niyang si Gloria sa una nitong asawang namayapa na. Ang mga kapatid niya lang sa ina. Kaya ngayong nabuntis siya ng maaga at naging pabigat, mas lalo niyang naramdamang saling pusa lang siya sa pamilya. Napaisip si Charlene, baka nga tamang stepfather niya. Baka nagiging abusado na siya at dumedepende palagi sa kanyang ina. Hindi siya matututo kung laging nasa tabi niya ang mga ito para umalalay. Nang gabing yon, napagdesisyonan niyang umalis sa bahay nila. Nag-iwan na lang siya ng sulat. Hindi niya na kayang personal na magpaalam. Baka mapaiyak lang siya, lalo na at mahal niya ang kanyang ina. May pera naman si Charlene pero hindi niya alam kung saan siya pupunta. Dagdag pang humihilab ang kanyang tiyan. Nasa waiting shed siya nang pumutok ang panubigan niya. Ang sakit! Sigaw ni Charlene habang nanginginig ang tuhod. Tulong! Hinihingal siya. Mabuti na lang may tumigil sa tapat niyang ale na sakay ng tricycle. Anong nangyari sa'yo? Diyos ko po, pumutok ng panubigan mo. Manganganak ka na. Sigaw ng ale at inalalayan siya kaagad. Hindi ko na po kaya. Daing pa ni Charlene. Sinapin na ng babae ang kalsada. Pinahiga siya nito. Nakikita ko ng ulo ng bata. Napasigaw si Charlene sa sobrang sakit. Butil-butil na ang pawis niya. Sobra ng paghihirap niya. Para siyang pinapatay. Ni minsan hindi niya naisip na sa kalsada pa siya manganganak. Tulungan mo ang sarili mo, Neng. Nakalabas ng ulo ng bata. Sige, ere pa. Sabi ng nagpapaanak sa kanya. Kinagat ni Charlene ang damit at umire. Hindi niya na talaga kaya. Gusto niya nang sumuko. Ilang sandali pa, narinig niyang iyak ng anak niya. Muli siyang napaluha. Malabo sa paningin niya, pero nakita niyang buhat ng babaeng nagpaanak sa kanya ang bata. Ilang sandali pa, nawala na siya ng malay. Pagmulat ni Charlene ng mga mata, nakita niya agad sa kanyang harapan si Gloria. Namalayan niya na lang na nasa ospital na pala siya. Ikaw talagang bata ka. Bakit ka ba umalis sa bahay? Nag-aalala ako sa'yo. Sa kalsada ka na nanganak. Naiiyak na sabi sa kanya nito. Pasensya na po. Ayaw ko lang po mag-away kayo ni Papa ng dahil sa akin. Ayaw ko pong maging pabigat sa inyo. Ang dami-dami nyo na pong tinulong sa akin. Ngayong dalawa na po kami. Mas lalo po akong magiging pabigat. Bumuntong hininga naman ang kanyang ina. Charlene, hindi naman kita tinuturing na pabigat. Huwag mo na lang pakinggan si Greg. Nasabi niya lang naman yon kasi gipit tayo ngayon. Pero huwag kang mag-alala. Pinangako kong tutulungan kita kaya gagawin ko yon. Pasensya ka na anak. Sa sobrang takot na marinig muli iyon sa papa niya, pagkapanganak pa lang at nang maging maayos na siya, naghanap siya agad ng trabaho. Doon na nga lang sila nakatira, wala pa siyang maiambag na pera. Kung hindi naman siya maagang nabuntis, siyang inaasahang maging breadwinner ng pamilya. Kaya alam niyang masama ang loob ng mga ito sa kanya. Sa trabaho niya, nakilala niya ang bagong lalaki sa buhay niya na si Victor. Naging mabait naman ito sa kanya dahil madaling mahulog ang damdamin niya, minahal niya na rin ito. Nang inaya siyang mag-live-in, sumama na lang siya. Pumayag naman itong kasama si Chuchay. 5 taon nang lumipas, naging maayos naman silang mag-ina sa puder ni Victor. May sarili na rin silang anak at kapapanganak niya lang sa munting supling nila. Habang pinagmamasdan niya ang pangalawa niyang anak na si Benison, gumuguhit ang ngiti sa kanyang mga labi. Sa wakas, mapapatikim niya na rin ang kanyang mga anak ng isang buong pamilya. Pero ang inakala niyang masayang wakas, isa palang simula sa masamang bangungot. Chuchay, nasan ka? Tanong niya sa anak habang naguhugas ng mga plato. Lumitaw ang anak niyang sobrang daming dumi sa mukha. Mama, pengi pong 5. Nanlaki ang mga mata niya nang makita ang anak. Mukha ka talagang pera. Chuchay, ano ka ba namang bata ka? Saan ka nang galing? Bakit ang dumi mo? Tumawa lang ito at yumakap sa bewang niya. Mama, liligo na po ako. Oo anak, maliligo ka na ron. Bantayan mo si Benison. Ang laki-laki mo na. Kung ano-ano pang ginagawa mo. Sermon niya sa panganay na anak.
Sinunod naman agad ni Chuchay ang utos niya. Pagkatapos niyang maghugas, kinuha niya si Benison para paliguan na din. Napapangiti siya kapag ngumingiti ang anak niya. Gustong gusto kasi nito kapag naliligo. Makaraan ng ilang minuto, pinatulog niya na rin ang kanyang anak. Iniwan niya muna sa kwarto ang mga bata para linisin ang kalat ng mga laruan sa sala. Katatapos niya lang maglinis nang marinig niya ang malakas na katok sa pinto ng bahay. "Ah, sino po kayo?" tanong ni Charlene sa ginang na napagbuksan niya. Mariin ang tingin sa kanya nito. "Dito ba nakatira si Victor?" Nag-aalangan man, sinagot niya pa rin ang tanong ng babae. "Opo, dito po. Kaya lang po, wala po siya ngayon." "Haliparot ka!" Wala siyang nagawa nang bigla siyang sabunutan ng babae. "Tama na po." Malakas siya nitong sinampal. "Malandi ka! Talagang binabahay ka pa ni Victor? Makati ka! Magpapakamot ka na nga lang sa may asawa pa." Gulat na gulat siya sa narinig. Hindi niya naman alam na may asawa na pala si Victor. Kung alam niya lang, hindi naman siya papayag. Patuloy siyang sinaktan ng asawa nito hanggang sa narinig niya ang pag-iyak ng mga anak niya. Tumayo siya para kunin ang mga ito pero hinila na naman siya sa buhok ng ginang. Kung hindi pa dumating ang dahilan ng pinag-aawayan nila, baka kung ano nang nangyari sa kanya. "Janica, tama na! Ano ba?" Suway ng lalaki. "Hayop ka! May binabahay ka pala rito! Ano? Mga anak ninyo ng haliparot na makating to?" Sigaw ng asawa ni Victor at muli na naman siyang inabot para saktan. Napaiyak na lang si Charlene. Gusto niyang ipagtanggol ang sarili, pero para saan pa? Kahit hindi niya naman alam na may asawa ito, totoo namang pinatulan niya si Victor. Nagkamali na naman siya ng lalaking minahal at pinagkatiwalaan. "Janica, manahimik ka! Mali ka nang iniisip! Tinulungan ko lang yang si Charlene. Hindi ko anak yung mga bata dyan." Sigaw ng lalaki sa asawa habang pinipigilan ito. Kinuha niyang pagkakataong iyon, nilagay niya agad sa malaking bag ang mga gamit niya ng mga anak nila. Pagkatapos niyang gawin iyon, binuhat niyang umiiyak na si Benison at hinawakan ng maliit na kamay ni Chuchay. Lumabas sila ng kwarto. Muntik na naman siyang saktan ng asawa ni Victor pero mas prinotektahan niyang mga anak niya. Sumakay agad sila ng tricycle. Umiiyak din naman siya pero mas inuna niyang patahanin ang kanyang mga anak. Niyakap niyang mga ito at sa mga bata kumuha ng lakas. Hindi niya alam kung bakit ganoon na lang ang nangyayari sa buhay niya. Para siyang pinaparusahan, gusto niya lang namang magmahal, magkaroon ng sariling pamilya at yung masasabi niyang hindi lang siya isang saling pusa. Natagpuan niya na naman ang sarili niyang nasa harap ng bahay nila. Pero sa pagkakataong iyon, bit-bit niyang mga anak niya. Wala na naman siyang ibang mapupuntahan kundi ang mga ito. Pakiramdam niya, talikuran man siya ng lahat, hindi ang nanay niyang si Gloria na nagpalaki at nag-aruga sa kanya. "Ano na naman ba to, Charlene? Akala ko ba matalino ka? Bakit hindi mo alam na may asawa palang pinatulan mong lalaki?" Naiinis na sabi ng kanyang ina. Napayuko siya. "Hindi ko naman po akalain na ganoon." Bumuntong hininga ito. "O siya, magpahinga muna kayong mag-iina. Ang hirap na nga ng buhay tapos ganyan pa. Paano mo bubuhayin yung dalawa mong anak? Pareho pang maliliit ang mga yan." Kinagat niyang pang ibabang labi. Alam niya rin naman yon, hinding-hindi na siya aasa sa lalaki at mas lalong hindi naman siya aasa sa mga magulang niya. Nakatanim din naman sa isip niyang may responsibilidad siya sa mga ito. Nagpabuntis lang talaga siya. Kailangan niyang humanap ng paraan para mabuhay ang mga anak niya. "Sorry, Charlene. Wala akong ekstrang pera." Yun ang sabi ng katrabaho ni Charlene sa kanya. Wala na siyang pera kaya nanghihiram siya. Sa makalawa pa siya sa sahod, kailangan niyang tumulong sa pag-aaral ng mga kapatid niya. Ngayong nasa poder ulit siya kasama ang mga anak niya sa mga magulang niya, dapat lang na may ambag siya sa pamilya. Sumabay pang malapit na ang due date ng kuryente nila. Nag-abot na siya sa nanay niya ng pambayad doon, pero sa iba nito nagastos ang pera. Wala nang ibang malapitan si Charlene. Marami siyang alalahanin pero pinipilit niyang sarili niyang mag-focus sa ginagawang trabaho. Pagsapit ng break, kinain niya na lang ang baon niya. Katabi niya si Ana, ang isa sa kanyang katrabaho.
Mag-abroad ka na lang kaya, mas malaki ang kikitain mo doon. Suhestyon sa kanya nito. Napailing si Charlene. Wala akong pera. Kailangan ng pera doon, di ba? Saka, hindi ko kayang iwan ang mga anak ko. Maliliit pa ang mga yon. Tinapik ni Ana ang balikat niya. May mga agency naman na nag-offer ng utang muna kasama na ang training at expenses mo. Gusto mo ba? I-refer kita sa agency na pinapasukan ng pinsan ko. Legit yon. Nasa ibang bansa na siya ngayon eh. Saan? Tanong niya rito. Sa Hong Kong. Nakangiting sabi naman ni Ana. Simula nang sinabi sa kanya iyon ang katrabaho niya, hindi na matanggal sa isip niya. Naisip niya na rin namang mag-abroad dahil pakiramdam niya parang walang patutunguhan ang buhay nilang mag-iina sa kita niya sa Pilipinas. Yun ang mahirap kapag hindi siya college graduate. Laging minimum lang ang sinasahod niya. Wala siyang pag-asensong nakikita. Nay, kung mag-abroad kaya po ako? Tanong niya kay Gloria habang kumakain sila. Tumango naman ito. Maganda yan, kaso wala naman tayong pera. Saan ka kukuha ng gastusin mo? Sumali sa usapan ang kanyang tatay. Ha? Saang bansa? Sigurado ka ba anak? Malaki ang kita ron pero mahirap maging isang OFW. Sa Hong Kong po sana, Papa. Alam ko naman po yun, kaso kung dito lang po ako parang walang patutunguhan. Gusto ko pong matustusan ang pangangailangan ng mga anak ko at syempre, kahit papaano mapaayos tong bahay. Huwag po kayong mag-alala. Agency naman ang bahala sa gastusin ko para makapunta ako ng ibang bansa. Tapos kapag nandun na po ako, babawas-bawas lang sila ng porsyento sa mga sahod ko hanggang matapos ang bayaran ko sa kanila. Paliwanag niya sa mga magulang niya. Bumuntong hininga si Gloria. Kung buo na ang desisyon mo sige. Babantayan namin ang mga anak mo. Nakahinga siya ng maluwag. Salamat po, Mama. Inasikaso niya na ang mga papeles niya para makapag-abroad. Kinakabahan siya pero palakasan na lang talaga ng loob. Malaki ang pangarap niya para sa kanyang pamilya at mga anak. Kailangan niyang magsikap para sa mga ito. Naghanda si Charlene ng mga dadalhin niya sa pag-alis niya. Napangiti naman siya nang pinabaunan siya ng mama niya ng vitamins. Kahit papaano, naramdaman niya ang pag-aalala nito. Alagaan mo ang sarili mo doon. Mahirap magkasakit kapag mag-isa. Bilin ng kanyang mama. Opo, aalagaan ko po ang sarili ko. Pakialagaan po ang mga bata. Umiiyak na yumakap sa kanya si Chuchay. Mama, kailan ka po babalik? Mama, huwag ka na pong umalis. Wala namang sinasabing salita si Benison pero umiiyak lang din ito. Lumuhod siya para magpantay ang mga paningin nila ng kanyang mga anak. Pinagmasdan niyang mabuti ang mga ito. Iyon ang ayaw niya. Ang maiwan ng mga bata. Parang dinudurog ang puso niya. Hindi siya sanay na malayo sa mga anak niya pero kailangan niyang gawin para sa kinabukasan ng mga ito. Chuchay, Benison, makinig kayo ha. Ayaw ko naman kayong iwan kaso kailangan Kailangan ni Mama magtrabaho sa malayo para masuportahan kayo. Gusto niyo yun, di ba? Magkakaroon kayo ng magandang gamit sa school. Makakatikim kayo ng masasarap na pagkain. Garalgal ang boses na sabi niya sa mga ito. Umiling naman si Chuchay. Mama, wag mo po kaming iwan. Tuluyang tumulo ang mga luha niya. Anak, please. Huwag niyo naman akong pahirapan. Hindi naman siya nag-aalalang maiwan ng mga ito. Ang kalahati ng inutang niya, binigay niya sa pamilya niya para naman may panggastos ang mga ito habang hindi pa siya nakakasahod sa trabaho. Pero sa emosyonal na aspeto, hindi niya alam kung kakayanin niya. Nasa harap niyang mga anak niya, nagmamakaawang huwag niyang iwan. Nandyan ang tricycle sa labas. Baka malate ka pa sa flight mo. Lumabas ka na. Sabi ng kanyang ama. Nahihirapang tumayo si Charlene. Kumapit sa kanyang mga anak niya pero nilayo agad ng mga kapatid niyang mga ito. Nang tinalikuran niya ang mga anak, hindi niya na napigilan ang paghikbi. Hindi niya kakayaning tingnan ng ganoon ang mga ito. Habang nasa biyahe, pinakalma niyang sarili. Kailangan niyang maging matatag para sa mga anak niya. Hindi siya pwedeng magpalamon sa kahinaan at pangungulila sa mga batang naiwan.
Nang sinabi ng mga tao kay Charlene na mahirap maging isang OFW, hindi naman niya inaasahang ganoon kahirap. Hindi lang pagod ang kalaban niya, lungkot, pag-iisa, at labis na pag-aalala para sa mga naiwan niya ang palaging gumugulo sa kanyang sistema. Ayos ka lang? Tanong sa kanya ni Daniela, isa ring OFW. Tipid siyang napangiti. Ayos lang, kaya pa para sa pamilya. Tumawa ito. Para sa pamilya. Day off niya nung araw na iyon. Sa Hong Kong, may samahan silang mga Pilipino, kaya kahit paano, may mga nakakausap siyang mga Pinoy. Hindi madaling maging domestic helper sa Hong Kong. Hindi man patay sa pagod, parang mamamatay naman sa lungkot. Mabuti na lang, sa maayos siyang amo na papunta. 2 matandang mag-asawa at may isang anak na nagtatrabaho na. Maselan lang ang mga ito sa pagkain at kapag may inutos, dapat matatapos kaagad. Tara kumain tayo, day off naman natin. May alam akong kainan dyan, yung nagsiserve ng Filipino food. Paanyaya sa kanya ni Daniela. Mapapagastos lang ako, marami pang gastusin ng pamilya ko sa Pilipinas. Sabi niya na lang. Totoo yun, marami pang kailangang bayarang utang ang pamilya niya. Kaya medyo gipit siya ngayon. Kaya kada sahod ni Charlene, maliit na pera lang ang natitira sa kanya. Pinagkakasya niya lang iyon sa loob ng 1 buwan. Ililibre kita. Saad pa nito. Pumayag na lang din siya. Siguro naman ay deserve niya iyon kahit papaano. Dahil sa sobrang sipag niya, hindi naman siguro pagiging makasarili iyon. Ilang sandali pa, kumain at namasyal na nga sila. Napangiti si Charlene sa nakikitang magagandang tanawin. Parang nakalimutan niya sandali ang lahat ng hirap na pinagdadaanan niya. Kamanghamanghang may kakayahan ng kalikasang gawing magaan ang kalooban ng mga tao. Kakaiba talaga gumawa ang Diyos. Lumipas ang mga taon, hindi naging madali pero kinaya ni Charlene. May ipon na rin siya kahit papaano. Napagawa niya na rin ang bahay nila sa Pilipinas. Akala niya talaga, nang maaga siyang mabuntis at napilitang tumigil sa pag-aaral, wala na siyang mararating sa buhay. Pero may ibang plano sa kanya ang Diyos at panibagong dagok na naman iyon sa buhay niya. Hindi niya alam kung kakayanin niya pa. Habang nasa Hong Kong, inatake siya ng mild stroke. 35 years old lang siya kaya hindi niya maintindihan kung bakit inatake siya ng ganoon. Basta namalayan niya na lang na inuwi na siya sa Pilipinas. Namamanhid at nanghihina ang mukha, mga braso at binti niya. Nahihirapan din siyang magsalita. Hindi siya makalakad kaya talagang nakahiga lang siya sa kama. Ayaw niyang maging pabigat pero wala siyang magawa. Nakita niya ang anak niyang si Chuchay. Tumulang mga luha niya. Dalaga ng anak niya. Hindi iyon ang pagkakataong gusto niyang maranasan nila ng mga ito. Mama, magpagaling ka po ha. Nandito lang po kami ni Benison para sa inyo. Garalgal ang boses na sabi nito sa kanya. Gusto niyang tumango at sumagot pero namamanhid ang buo niyang katawan. Sa mga taong nandun sa bahay nila, simula nang umuwi siya, ang 2 anak niya lamang ang umiintindi sa kalagayan niya. Sobrang nahihiya siya kapag nililinisan siya ni Chuchay at Benison. Dalaga at binata ng mga ito pero nagtsatsaga ang mga ito na linisin ang dumi at pinagpalitan ng diaper niya. Isang gabi, narinig niyang nagtatalo ang kanyang mga kapatid at ang anak niyang si Chuchay. Kay mama naman po yung pera. Bakit hindi po natin gamitin sa pagpapatherapy niya? Masamang tumingin ang tiya nito sa anak niya. Ano ka ba naman? Ang dami nating gastusin dito sa bahay. Mga gastusin niya pa nga rito sa bahay habang bedridden siya. Ang sakit na sa bulsa. Nakukuha naman na sa gamot niyang si Ate Charlene. Pero tita, bakas ang iritasyon sa mukha ng kapatid niya. Huwag mo nga akong binibwisit, Chuchay. Ang dami ko pang dapat asikasuhin. Marahan siyang pumikit. Ayaw niyang makitang ganoon ang anak niya. Ayaw niyang sa kanya gastusin ang perang naipon niya at ang pensyon niya buwan-buwan. Para sa 2 anak niya iyon pero dahil hawak ng kapatid niya, wala siyang magawa. Bumukod na ang ibang mga kapatid niya dahil may pamilya na. May isa naman siyang kapatid na adik at nagtatago sa mga pulis dahil sa kaso. Kasama niya naman si Adeline at ang asawa nitong tamad sa bahay. Nandoon naman ang mga magulang niya pero mas inaalagaan ng mga ito ang apo kay Adeline. Kaya na naman ng mga anak niyang tumayo sa sarili nitong mga paa. Pero ayaw iyon ni Charlene sa mga anak niya.
Hindi siya nag-abroad para mahirapan sina Chuchay at Benison ng ganoon na lang. Hindi siya pumunta sa Hong Kong at nagtiis sa malayo sa mga ito para lang pagkaitan ng sarili niyang pamilya ang mga ito. Kahit isa sa mga kapatid niya, wala man lang nakatapos. Kapag naiisip niya yon, pakiramdam niya ay hindi man lang pinahalagahan ng mga ito ang pagsasakripisyo niya. Tanging mga anak niya lang ang nagpahalaga sa kanya. Lumipas ang mga araw, kahit nakahiga lang si Charlene sa kama, nararamdaman niya ang mga tao sa paligid niya. Alam niyang masama ang loob ng mga anak niya sa pamilya nila. Tinanaw niya mula sa bintana na may selebrasyon sa labas. May lechon pa at nagkakasiyahan. First birthday ng anak ni Adeline. Hindi niya alam kung saan nakakuha ng perang panghanda roon. Akala niya, gipit sila. Pero bakit nakapaghanda pa ng ganoon? Ilang sandali pa, pumasok sa silid niyang umiiyak na si Chuchay. Gusto niyang hawakan ng anak niya pero hindi niya mahawakan. Umungot na lang siya para makuha ang atensyon nito. Tumunghay naman agad dito sa kanya. Pinunasan nito ang mga luha at marahang lumapit. "Bakit hindi pa po kayo nagpapahinga, mama?" Umungot lang siya. Maraming gustong sabihin si Charlene pero hindi niya kaya. Sa huli, tumulo na lang ang mga luha niya. Sobrang naninikip ang kanyang dibdib. Wala man lang siyang magawa para kay Chuchay. Pinunasan nito ang mga luha niya. "Mama, bakit ka po umiiyak? Huwag ka na pong umiyak, baka makasama po yan sa inyo." Hinawakan ng kanyang anak ang kamay niya. Gusto niyang makipagkwentuhan. Nais niyang marinig ang mga nangyari sa araw na iyon. Ang mayakap ito kapag malungkot ang tanging niyang hiling pero hindi man lang niya magawa. Simula ng araw na iyon, tumimo sa utak niyang kailangan niyang gumaling. Gusto niyang gumaling para sa mga anak niya. Kaya lang, sa tuwing may pag-asang gustong manahan sa pagkatao niya, saka naman iyon wawasakin ng mga taong nakapaligid sa kanya. "Ano? Seryoso ka ba, Ate Chuchay? Hindi ka mag-aaral? Bakit? Sayang ang scholarship mo, ate." Iyon ang rinig niyang sabi ni Benison sa atin itong si Chuchay. Akala yata ng mga ito ay natutulog siya. Gising na gising ang diwa niya kaya malinaw sa kanya ang usapan ng dalawa. Huminga ng malalim si Chuchay. "Wala tayong choice, Benison. Maraming kailangan si mama na gamot at mga necessity. Kung hindi ako titigil para magtrabaho, wala tayong panggastos para kay mama." "Napakawalang hiya talaga ni tita. Talagang sinangla niyang ATM ni mama?" Mariing tanong ni Benison. "Hindi man lang siya pinigilan ni Lola. Ano bang klaseng pamilya sila? Hindi na sila naawa kay mama. Ilang taon nagpakahirap ang nanay natin sa ibang bansa para lang magkaroon tayo ng maayos na buhay dito. Ngayong na-stroke siya, parang basura ang turing sa kanya." Tumango naman si Chuchay. "Wala na tayong magagawa. Kailangan kong magtrabaho para mabawi yung ATM ni mama. Saka para may gastusin ka rin dito sa school. Alagaan mo si mama, ha? Huwag mo siyang pababayaan. Palagi ako nasa trabaho kaya di ko madalas matitingnan." Bumuntong hininga si Benison. "Siyempre naman, ate. Si mama yan eh." Simula ng gabing yon, namulat si Charlene sa sitwasyon nila sa bahay na yon. Kaya pinangako niya sa sarili niyang lalaban siya sa buhay. Kailangan ng kakampi ng mga anak niya. Hindi dapat inaapi ang mga ito ng mga kapatid niya at magulang na hindi man lang pinahalagahan lahat ng paghihirap niya noong nasa abroad pa siya. Nang si Benison na lang ang nag-aalaga sa kanya, mas lalong lumala ang hiyang nararamdaman ni Charlene. Lalaki at binatilyo na ito. Sa halip na makihalubilo sa labas, maglaro ng basketball o sumama sa tropa, mas inuuna nito ang responsibilidad bilang anak. Gumuhit ang ngiti sa mga labi ni Benison habang sinusuotan siya ng diaper. "Sa tingin niyo po ba, kaya ninyo na pong tumayo at maglakad? Mukhang nakatulong po ang ginagawa ko sa inyo. Nag-search po ako sa internet, medyo nagagalaw nyo ng braso at binti nyo po." Marahan siyang tumango. "Benison!" Natigilan ang anak niya. Nang tumunghay ito sa kanya, kumislap sa mga luha ang mga mata nito. Parang dinurog ang puso niya. Kahit nahihirapan at nakatabingi ang bibig, pinilit niya pa ring magsalita. "Benison, Chuchay, mahal." Tuluyan ng tumulo ang mga luha nito. Labis ang galak sa puso niya nang yakapin siya ni Benison.
Nakita niyang pag-asa sa mga mata ng kanyang anak, kaya mas lalo siyang magsisikap na maging maayos. Puno ng pananabik na ikinuwento ni Benison sa atin nito ang tungkol sa pagsasalita niya. Maging si Chuchay, napaiyak nang marinig siyang muling magsalita. Mas matibay ng pananalig niyang gagaling siya para sa mga anak niya. Lalaban siya sa sakit. Simula ng araw na yon, lagi na siyang sinasanay ni Benison na kausapin. Ni minsan, hindi niya nakitang pagsuko sa mga anak niya, kaya hindi siya pinanghinaan ng loob. Sa pagsisikap nilang mag-iina, muli siyang nakapagsalita kahit medyo nahihirapan. Muli din siyang nakalakad kahit dahan-dahan lang. Kahit hindi niya masyadong nararamdaman ang kanyang ina nung mga panahong yon. Gayunpaman, hindi yata talaga matatapos ang dagok sa buhay ni Sherlyn. Pumanaw na ang kanyang inang si Gloria. Namatay ito dahil sa atake sa puso. Labis ang pagdadalamhating nararamdaman niya. Kahit hindi niya masyadong nararamdaman ang kanyang ina noong mga panahong nakaratay siya sa kama, mahal na mahal niya pa rin ito. Matanda na rin naman ito at hindi niya na naman inaasahang aalagaan siya nito katulad ng pag-aalaga ng mga anak niya sa kanya. Pero ngayong wala na ang kanyang inang nagkokonekta sa kanyang mga kapatid, pakiramdam niya mas magiging magulo ang buhay nilang mag-iina. "Ebebenta niyo po ang bahay? Parang hindi naman po yata tama yan, tita." Apela ni Chuchay nang sabihing ibebenta ng bahay. Kahit si Sherlyn, tutol doon. Buhay pa ang tatay nilang si Greg. Bukod doon, malaki ang naging ambag niya para mapatayo ng ganoon ng katibay ang bahay nila. Hindi siya papayag na basta nalang ibenta ang bahay at lupa. Si Chuchay na lang talagang boses niya, pero dahil mas bata, hindi pakinggan ng mga kapatid niya. Para siyang inutil kung ituring ng mga ito. Tila nawalan siya ng boses sa mga bagay na may karapatan naman siya. "Hindi sapat ang abuloy sa burol ni Mama para mabayaran lahat ng gasto sa libing," sabi ni Adeline. Umiling si Sherlyn. "Hindi ako papayag." Umismid ang asawa ng kanyang kapatid. Paano yan? Ang laki ng nagastos namin ni Adeline. Tinubos pa namin ang bangkay sa ospital. Lumabas sa amin ng malalaking pera. Kami pang nag-asikaso ng libing at mga papeles. Lugi naman yata kami ron, Ate Sherlyn." Sumubat naman si Benison sa usapan. "Huwag niyo naman pong galawin ang bahay. Nandyan pa si Lolo Greg. Saan niyo siya ititira? Saka paano naman po kami? Ang alam ko ho, mama ko ang gumastos para maging ganito kalaki ang bahay. Kaya bakit basta niyo nalang ibebenta? Sinangla niyo na nga po ang ATM ni Mama. Mga mandurugas kayong lahat." "Abat bastos kang bata ka!" sigaw ng asawa ni Adeline. Mapaklang tumawa si Benison. "Bakit? Totoo naman na. Kung makapagsalita ka, akala mo kung sino ka palamon ka rin naman. Kapag may padala si Mama nung malakas pa, ikaw ang unang nakakatikim ng pagkain sa pamamahay na to. Kayo ni Tita. Dapat sa amin lang ni Ate Chuchay ang sustento niya at kinalolo at lola. Pero anong ginawa niyo? Mas nakikinabang kayo. Ang laki-laki mo. Ang tamad mong baboy ka." Napatili ang mga tao sa bahay nang magsuntukan ang magtiyuhin. Sobrang nag-aalala siya kay Benison. Malaki ang asawa ni Adeline. Baka kung mapano ang anak niya. Mabuti na lamang, inawat na nina Chuchay at Adeline ang mga ito. "Hindi na kayo nahiya. Kamamatay lang ni Gloria, nag-aaway na agad kayo. Patayin niyo na rin ako," sigaw ni Greg sa kanila. Masamang tumingin sa kanya si Adeline. "Itong magaling na anak ni Mama, bida-bida papa, kanila raw tong bahay, porke siya yung nagpundar." Nagpanting ang mga tenga niya sa sinabi ni Adeline sa kanya. Kung makapagsalita ito, parang hindi siya nito kapatid, para bang hindi siya nagsakripisyo para dito. Hindi niya naman inaangkin ang bahay, ang gusto niya lang ipaglaban, may karapatan silang mag-iina sa bahay na yon. Kung mawawalan sila ng tirahan, hindi niya alam kung saan niya dadalhin ang mga anak niya. Hindi niya pa kayang magtrabaho ulit para sa mga ito. Hindi pwedeng malugmok na naman sila sa bagong pagsubok. Nahihirapan na sila. Matalim ang tinging iginawad sa kanya ng kanyang stepfather. "Ikaw, huwag mong angkinin ang hindi mo lupa. Wala kang karapatan dito. Napaka makasarili mo. Kung sira-sira ang buhay mo ngayon at nadadamay ang mga anak mo, kasalanan mo. Lumandi ka ng lumandi. Tingnan mo nga yung mga anak mo. Magkakaiba ng ama." Tumulo ang mga luha ni Sherlyn. Kung pagsalitaan siya ng mga ito,
parang kung sino lang siya. Tila hindi siya tinuring na pamilya. Huwag niyong pagsalita ng ganyan si Mama. Bakit kayo ganito sa kanya? Ang dami-dami niyang sinakripisyo para sa atin. Tapos ito lang ay gaganti niyo? Sigaw ni Chuchay sa matatanda doon. Gigil na gigil si Adeline. Pumasok ito sa kwarto nilang mag-iina at kinuha ang mga gamit nila. Pinagbabato nito ang mga iyon. Lumayas na kayo! Mga pabigat kayo! Sigaw ni Adeline sa kanila. Kahit nahihirapan, pinilit niyang magsalita. Huwag niyong gawin to. May karapatan ako rito. Hindi ako papayag. Tinulak siya ng asawa ni Adeline. Umalis ka na sabi! Inutil ka! Mama! Sigaw ni na Benison at Chuchay nang humandusay siya sa sahig. Tiningnan ni Charlene ang stepfather niyang walang pakialam. Tinuring niya itong ama pero sa bandang huli, siya pa rin ang masama. Wala siyang halaga dito dahil hindi naman siya nito anak. Ang pamilyang pinag-alayan niya ng buong buhay niya, puro pagpapanggap lang ang pinakita sa kanya. Tumayo si Chuchay at dinuro ang tiyahin. Oo, aalis kami dito. Pero ito ang tatandaan mo, gagapang kayo sa hirap dahil sa ginawa niyo sa amin. Magmamakaawa rin kayo. At kapag nangyari yon, kahit tingnan man lang hindi namin gagawin sa inyo. Bumuhos ang mga luha ni Charlene. Kailangan niyang maging matapang pero nanghihina na talaga siya sa lahat ng nangyayari. Hindi niya na alam ang gagawin niya. Kahit gabing-gabi na, nandun sila sa waiting shed katabi ang mga gamit nila. Gusto niyang gumawa ng paraan pero hindi niya alam kung papaano. Tumatawag naman ang kanyang anak na si Chuchay sa mga kakilala nito. Pero ang iba hindi sumasagot at ang iba naman hindi kayang magbigay ng tulong. Lalo siyang napaiyak nang mapagtantong baka sa kalsada sila matutulog sa gabing iyon. Mama, tahan na po. Kaya po natin to. Sabi sa kanya ni Benison. Napailing naman siya. Sorry mga anak. Wala man lang akong nagawa para sa inyo. Lumapit sa kanya si Chuchay at hinawakan ang kamay niya. Ma, wala kang kasalanan. Sadya lang masamang ugali ng mga kamag-anak natin. Alam na namin yun ni Benison. Noong nasa Hong Kong ka pa lang, si Lola lang talagang nag-aaruga sa amin. Kilala namin yang si Tita Adeline. Masama talagang ugali niya lalo na sa amin. Saka walang amor sa amin si Lolo. Hindi niya naman kami tunay na apo. Sa kalsada sila nagpalipas ng gabi. Kinabukasan, tinulungan sila ng kaibigan ni Chuchay. Pinautang sila nito at tinulungang maghanap ng pwedeng maupahang bahay. Pati mga appliances, pinahiram sa kanila. Tiningnan niyang mabuti ang kaibigang lalaki ni Chuchay. Gusto mo ang anak ko? Nanlaki ang mga mata ni Jay. Hindi po. Mahina siyang tumawa. May pakiramdam siyang higit pa sa kaibigan ang nais nito para sa anak niya. Alam niya ang kahulugan ng mga tingin nito kay Chuchay. Salamat sa pag-alalay sa anak ko. Kapag kaya ko na, babawi ako sa'yo. Nangingiting sabi niya rito. Napangiti naman si Jay. Masaya po akong natulungan ko po kayo. Mabait pong anak si Chuchay kaya deserve niya po ang lahat ng kabutihan sa mundo. Tumango si Charlene. Ramdam niyang pagiging mabuting anak ni Chuchay. Ganon din si Benison. Ginugol niya man ang maraming taon sa pagtatrabaho sa Hong Kong. Ni minsan ay hindi niya naramdamang malayo ang loob ng mga anak niya sa kanya. Malaking adjustment para sa kanilang mag-iinang nangyari. May matitirhan na sila kahit maliit lang. Yun nga lang, kakaunti ang gamit nila. Para may paglutuan, pinahiram pa sila ni Jay ng rice cooker. Pasensya na kayo mama, sa susunod na sahod ko, bibili tayo ng gamit paunti-unti. Uunahin natin yung talagang kailangan natin. Magtipid na lang tayo kasi kailangan nating bumili ng gamot mo. Wika ni Chuchay sa kanila habang magkatabi sila sa isang foam at nasa banig naman si Benison. Tumango ang binatilyo. Okay lang yan ate, hindi naman kami nagmamadali. Lumingon naman si Charlene sa mga anak niya. Magpapagaling ako, gagawin ko ang makakaya ko para kahit papaano, hindi ako maging pabigat sa inyo. Hinaplos ni Chuchay ang mukha niya. Mama, wag mong isipin yan. Ang mahalaga sama-sama tayo. Kakayanin natin to.
Hindi ka namin kayang iwan at pabayaan na lang. Niyakap siya ng mga ito. Parang hinahaplos ang puso ni Charlene. Yun din naman ang gusto niya. Sobrang swerte niya sa mga anak niya kahit puro kamalasan ang nangyari sa buhay niya. Ni minsan, hindi niya narinig na magreklamo ang mga ito. Kinabukasan, gumising si Charlene para ipaghanda ng umagahan ng mga anak. Nahihirapan pa siyang kumilos kaya simple lang ang niluto niya. Baka kapag nagpumilit pa siya, mas lalo siyang mapahamak at mapagastos na naman sila. Naabutan siya ng mga itong nagluluto. Hinahanda niya na rin ang uniform ni Chuchay na ginagamit nito sa trabaho. Pati uniform ni Benison sa eskwelahan, hinanda niya na rin. Yun ang mga bagay na hindi niya nagawa sa mga anak niya noong nasa abroad pa siya. Ngayon, medyo maayos na siya at kasama ang mga ito, sisikapin niyang pagsilbihan at suportahan ang mga anak niya sa paraang alam niya. Mahirap ang buhay, pero biniyayaan siya ng maalaga at maunawaing mga anak. Ang hindi madaling hamon ng buhay, nagiging magaan kahit papaano dahil sa mga ito. Lumipas ang panahon, masaya naman silang magkakasama. Nagagalak din ang puso niya kapag nakakatulong sa mga ito. Unti-unti na siyang nakaka-recover. May patahian ng kapitbahay nila kaya kahit sideline pumasok siya roon. Natuto naman siya kaagad kaya kahit kaunti lang ang kinikita, iniipon niya iyon para hindi mabigatan si Chuchay kapag may babayaran. Isang umaga, naisipan niyang mamalengke. Gusto niyang ipagluto ng hapunan ng mga anak. Sabay din kasing uuwi ang mga ito dahil walang pasok sa eskwelahan si Benison. Akala ko namamalikmata lang ako. Ikaw nga, Charlene. Akala ko nursing ang kukunin mo. Bakit mukhang mahirap ka pa sa daga ngayon? Saka bakit ganyan ang itsura mo? Na-stroke ka ba? May bahid na pagtawang tanong ni Chloe, ang dati niyang kaklase noong high school. Hindi niya kailangang magpaliwanag kahit kanino, pero hindi naman siya ang tipong tatahimik lang. Maraming nangyari kaya hindi na natuloy ang pag-aaral. Napailing naman si Chloe. Kawawa ka naman. Ikaw ang pinakamatalino sa amin dati pero hanggang dyan lang ang narating mo. Nabalitaan ko nga nabuntis ka raw ng maaga tapos pumatol ka pa sa lalaking may asawa. Grabe ka. Mauubusan ka ba ng lalaki ng mga panahong yon? Nagpanting ang tenga niya. Ikaw, umasenso ka na ba? Mukha namang hindi. May oras ka para pakialaman ang buhay ng ibang tao. Halata ang inis sa mukha nito, pero pinili pa rin maging plastic. Yung iba nating kabatch, college graduate, may magandang trabaho at maayos na pamilya. Oo nga pala, may reunion. Sasama ka ha? Tumango na lamang si Charlene. Sige, sasama ako kung hindi ako busy. Pero hindi talaga siya pupunta. Alam niyang pagtatawanan lang siya doon. Kukutyain lang siya kung hanggang saan lang ang narating niya. Kaya nang makauwi si Charlene, sobrang nanlumo ang kanyang kalooban. May mga mali siyang ginawa sa buhay niya pero parang sobrang baba ng pagkatao niya. Hindi big deal sa kanyang hindi siya nakapag-aral ng kolehiyo. Pero ngayong may nagpapamukha sa kanyang hanggang doon lang siya, nang liliit siya sa sarili niya. Idagdag pang nag-abroad nga siya, na wala naman ang saysay ang lahat ng naipundar niya. Mama, ayos ka lang? Parang ang lalim ng iniisip mo, sabi sa kanya ni Chuchay nang makita siyang malungkot. Hindi naman anak, kumain na tayo, nagluto ako ng hapunan. Pinagmasdan niya ang dalaga. Ayaw niya nang sabihin sa mga ito ang mga hinanakit niya sa buhay. Masaya naman siyang may mga anak siya. Sa lahat ng maling desisyong ginawa niya, ang mga ito lang ang naging tama para sa kanya. Sapat na sa kanya iyon. Nasanay si Charlene sa ganoong daloy ng buhay. Simple lang, kapag may problema, sila lang din ang huminga ng malalim si Chuchay. Marami akong responsibilidad. Pinag-aaral ko pang kapatid ko. Pagkatapos niya, ako naman ang mag-aaral. Wala pa sa isip ko ang magkaroon ng relasyon sa ibang tao, pero salamat din dito sa mga bulaklak. Nagustuhan ko. Kinagat ni Jay ang pang-ibabang labi. Maghihintay ako, Chuchay. Alam ko naman ang priorities mo sa buhay. Gusto ko lang malaman mong may nararamdaman ako para sa'yo. Pinigilan ni Charlene ang mapangiti ng sobra. Iyon ang abang sinasabi niya, botong-boto siya kay Jay para sa anak.
Pakiramdam niya, aalagaan nito ng mabuti si Chuchay. Gayunpaman, kung ano ang maging desisyon ng dalaga ay susuportahan niya na lang din. Mama, halika na po! Iyon ang sigaw ng bunsong anak ni Charlene na si Benison. Dumating na ang araw ng college graduation ng anak niya. Balisa na siyang mag-ayos, ganoon din si Chuchay. Pareho silang natataranta sa pagmamadali nito. Mama, tara na po! Tawag pang muli ni Benison mula sa labas. Ate Chuchay, anong petsa na? Ay nako, mga babae talaga. Natawa na lang si Charlene. Eto na, lalabas na. Naiinis na singhal ni Chuchay sa kapatid. Sinuklay pa niya ang buhok niya ng isang pasada bago nagmamadaling lumabas sa kwarto nila. Napakamot sa sentido si Benison. Kaya naman pala ang tagal mag-ayos, mga nagpapaganda pa. Graduation ang pupuntahan nyo hindi birthday party. Wala kayong mapapatid na lalaki doon. Nagtawanan na lang sila ni Chuchay. Lumabas na silang tatlo sa bahay. Sumakay na lang sila sa sasakyan ni Jay para hindi na mamasahe pa. Nang umakyat sa entablado si Benison, si Charlene na yata ang pinakamalakas na palakpak para sa anak niya. Sobrang proud siya sa narating ng bunso niya. Hindi niya napigilang lumuha. Ngumiti si Benison at tumingin sa kanya. Una sa lahat, nagpapasalamat ako sa Diyos. Tsaka syempre, gusto kong pasalamatan ng aking pamilya. Kay Ate Chuchay na laging nagrereklamo kapag malaki ang gastusin sa school. Pero gumagawa rin naman ng paraan. Kay Mama, ikaw ang naging inspirasyon ko para kunin ang course na to. Gusto kong maging therapist para tulungan ang nasa sitwasyon mo rin. Mahal na mahal ka namin ni Ate Chuchay. Para sa'yo ang karangalang to, Mama. Tumulo ang mga luha ni Charlene. Pakiramdam niya isasabog ng puso niya sa sobrang saya. Ang makitang nakagraduate ang anak niya at masaya, kontento na siya roon. Hindi madaling maging single mother pero kinaya niya. Alam niyang marami pang pagsubok. Hindi naman iyon ang hangganan ng mga hamon sa buhay. Pero wala na sa bokabularyo ni Charlene at ng mga anak niya ang salitang pagsuko. Hanggang hinahayaan siya ng Diyos na manatili sa mundo, lalaban siya at magpapatuloy para makitang maaabot ng mga anak niya ang lahat ng pangarap ng mga ito. Isang araw, nilapitan siya ni Chuchay habang hawak ang cellphone nito. Mama, may sasabihin po sana ako sa inyo. Kanina po nagchat sa akin si Tita Adeline. Humihingi ng tulong dahil nasa ospital daw yung anak. Wala na daw silang malapitan. Si Lolo Greg matanda na at may sakit. Tapos yung asawa niya nakakulong dahil nahuling nagnakaw ng cellphone. Hindi ko naman kaagad na replyan dahil nga nasa trabaho ako. Tapos bigla na lang siyang nagchat na porke daw nakakaangat na tayo sa buhay ngayon, hindi na natin sila pinapansin. Alam mo ma, sa totoo lang gusto ko siyang sagutin. Gusto kong ipamukha sa kanya na siya itong may kasalanan kung bakit nangyari yun sa kanila. Kinarama sila dahil ang sama ng ugali niya, lalo na yung asawa niya. Pero syempre, naawa ako dun sa pinsan ko. Wala naman yung kasalanan, kaya hiningi ko yung GCash number. Sinendan ko ng pera pandagdag sa check-up. Nagpasalamat naman siya sa akin at kinumusta rin kayo, pero di na ako nag-reply. Blin ako na siya kaagad. Alam niyo naman yun, abusado. Siguradong manghihingi ng manghihingi hanggat binibigyan. Hayaan mo na sila anak, ganyan talaga si Adeline at ang mga itinuring kong pamilya. Magaling lang kapag may kailangan, pero kapag ikaw naman ang nasa mahirap na sitwasyon, sa halip na tulungan, ipagtatabuyan ka pa. Tama lang ang ginawa mo anak. Mabuti na yung putulin natin ang connection sa kanila. Maayos na naman ang buhay natin ngayon at kung ano man ang meron tayo, pinagsikapan natin yon. Nakangiting sambit ni Charlene. Maraming salamat sa patuloy na panonood sa aking munting channel. Kung nagustuhan mo ang videong ito ay huwag mong kalimutang mag-like and subscribe at pakipindot mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating video.